Eto, gusto nyong malaman ha, pag-usapan natin kung asan si Gutesa. Dahil ibinisto na po kung nasaan si Gutesa. Kaya naman pala nawawala. Itong unang nagsiwalat, unang Marines na nagsiwalat dito sa deliveries ng maleta. Kaya lang nawala siya. O eto, ngayon, ituturo kung nasaan na si Gutesa. Kaya naman pala nawawala. Nasaan na ang surprise witness na si Orly Gutesa? Direktang hinamon ni Manong Chavit Singson si former Speaker Martin Romualdez na ilabas ang testigo sa flood control scandal na ilang buwan na raw niyang itinatago. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Malupit to Malupit itong binitawan ni Manong Chavit. Derechahan po, walang paligoy-ligoy. Ganun ang gawin mo, Claire. Huwag kang puro parinig. Pagka meron kang ibibintang may ebidensya, pangalawa, pangalanan mo. Ito pinangalanan. Si Gutesa, hawak ni Tambaluslos. Itinatago ni Tambi. Tinatago umano ni former House Speaker Martin Romualdez si Orly Gutesa, ang surprise Senate witness na ilang buwan na ring hindi nagpapakita. Kung hindi tinago, bakit hindi nilalabas? Dahil ang plano nila, pagkasuhan si Martin Romualdez, siyang testigo, sabi niya hindi totoo. Ayon yan kay So parang kasi sinabi na ni Gutesa na nagdi-deliver sila dito kay Romualdez. So sa madaling salita, pag kinasuhan na, biglang babawiin ni Gutesa yung kanyang sinabi. No? Kaya nga yan po ang tanong namin kanina kay Atty. Banigod, hanggang kailan? Hanggang saan? Itong mga 18 Marines. Ang sabi, hanggang dulo daw ito. Alam mo, ang ganda nung pagkakasabi Sama-sama sila. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. At kung talagang yayariin sila, lalaban sila ng patayan. They have, baka sasabihin na naman, threat. Kasi may mga tanga dyan na ang pagkakakilala sa ganyan, threat. Parang yung kay Sara, threat daw. Hindi po threat yan. Depensa po yan. Kung yayariin sila, natural, lalaban na yan. Marines yan. Hindi mo biro yan. Marurunong yan. So sama-sama sila. At nasa prinsipyo pala nila yan. Yang laban na yan, yung ugali nila, walang iwanan. former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Uno nang sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee na nagpadala siya ng male-maletang pera sa bahay ni Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Itinanggi ito ng dating House Speaker, pero pinatotohanan ni Ko. Sa at the forefront ng bill... Tignan mo wala na lusot talaga si Tambi dito, pinatotohanan ni Zaldico. Pinatotohanan ni Gutesa, tapos ngayong Marines, siya pa rin ang tinuturo. Diba? Nako. Leonardo News Channel, nagpapasalamat naman si Manong Chavit kay Senador Amy Marcos. Dahil ito sa isinumiting Senate resolution kung saan nananawagan ang senadora na imbestigahan ang testimonya ng mga dati umanong bagman. Ito dito, pupurihin ko si Senator Amy. Gusto ko maimbestigahan to. And ako man ay hindi sang-ayon kay Amy, prinsipyo ng banatero siya, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Pinapasalamatan ko din si Amy, gusto niya imbestigahan. Ang problema, dapat kalampagin natin. Sa ngayon pa lang, parang hindi sang-ayon si Tito Soto tsaka si Lacson. Dapat magtulungan po tayo. Kasi sa media, hindi man lahat, pero yung mga malalaking networks, hindi man lahat. Sabi nga, nadideliveran din. Ang sinabi nga sa amin ito. Yung trolls, yung kasama sa mga nadideliveran ng maleta, kasama sa bayad.
'Di ba? Meron nga sila kung hindi ako nagkakamali, 2, 3 palapag na ino-occupy na opisina para lang sa trolls. Ito kay Saldico, 'di ba? Hindi po puwedeng ako hindi naniniwalang hindi involved sa trolls si Bongbong Marcos tsaka si Tamby. Imposibleng hindi. Kasi si Marcos mismo, si BBM, inamin niya na meron siyang trolls, 'di ba? Galing mismo sa bibig niya, 'di ba? Alam mo para tayong ginisa sa sariling mantika. Yung tax na ibinabayad natin, dun lang sa VAT ang laki-laki niyan. Sa lahat ng gagastusin natin may 12%. Yung pera natin na ibinabayad sa tax, ipambabayad doon sa trolls para ipagtanggol yung pagnanakaw nila. 'Di ba? Ganyan po kalupit 'yan, 'no? Kaya medyo nakakasama ng loob, ha? At ito posible, may ebidensya daw sila diyan. Nung tinanong ko, may ebidensya, antayin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, posibleng may video ito, hindi lang pictures. Itong mga trolls, itong trolls, di umano ni Bongbong Marcos, si Tamby tsaka si Saldico na yung maleta ang nagpapasahod. Na konektado kay Ko. Ang sinasabi, yung dalawang Marine dishonorably discharged, dapat imbestigahan nila yon para malinis ang pangalan ng presidente, hindi sinasagot lang. It's a serious accusation. So dapat gawin ang Malacanang, imbestigahan. Nilinaw rin ni Singson na hindi niya kilala si Attorney Levy Baligon sa kabila ng usap-usapang abogado niya dati ito. Si Baligon ang kasama ng mga umano'y dating bagman na nagsabing nakipagtransaksyon daw si dating Senador Antonio Trillanes ng $2 million sa mga kinatawan ng ICC. Bagay Sarap ng buhay mo, $2 million, 100 million. Magkano ginastos mo? Ang tatanong lang. Magkano ginastos mo doon sa Caloocan nung tumakbo kang talo ka? 100 million yun. Hindi natin alam kung binigay niya yun bayad sa ICC or kinulambat niya or yung kalahati panggasto sa ICC, yung kalahati kanya. Hindi natin alam. Wala namang resibo yan eh. Basta nagpapalit daw sila ng 2 million dollars o 100, nasa more or less nasa 100 million pesos. Tapos, ang lumalabas, in charge daw, di umano si Trillanes. Witness ni Trillanes, pinipresenta sa ICC. So, siya yung kasama. At meron, again, may ebidensya yan. Hindi naman sila magsasalita ng wala eh. Kaya nga pinipilit ko. Pinipilit ko ibigay sa akin yung mga ebidensya. Gusto nyo ilabas ko? Pilitin nyo muna ako. Hindi, yun sinabi namin eh. Dapat ikalat yung ebidensya. Na just in case may mangyari kay Atty. Baligod o dito sa 18, merong lalabas pa rin yung mga ebidensya. na mariing itinanggi ni Trillanes. Sa ngayon, patuloy na kumakalampag si Manong Chavit sa gobyerno na panagutin ang mga sangkot sa flood control scandal. Pinag-iisipan din ni Singson na tumakbo muli bilang senador sa 2028 elections. Pero this time talaga iniisip ko, di ako sigurado. Pero itong nangyayari sa Senado ngayon, gusto ko para matutukan ko ng gusto ang nangyayari sa Senado. Nako, patay ka dyan, Manong Chavit. Kasi baka mamaya, kaya naman pala nagsasalita ito si Chavit dahil tatakbong senador. Kaya naman pala parang kumakampi to kay Sara. Nag-a-apply parang senador. Tandaan po natin nagsolo po si Sara. Wala siyang team ng senador at the moment. Wala pa nga siyang vice eh. Basta nauna muna siya, no? Siya muna ang nag-declare. Wala pa namang team, no? So, well, alam ko yan ang ibabato. Antayin ninyo. Yan ang ibabato ngayon kay Manong Chavit. Namubuliti ka lang. Meron kang agenda. So,
Sinasabi ko lang dapat paghandaan ni Manong Chavit itong mga paratang na ganyan. Kasi alam niyo naman sila, style po ng kalaban 'yan, eh. Itong kalaban ng hustisya, kalaban ng katotohanan, hindi sila magfo-focus dun sa issue. Ang fo-fokusan nila yung tao, sisirain nila yung tao. Hindi yung sisirain nila yung ebidensya, dapat yung ebidensya sinisira nila, 'di ba? Hindi, sa personalidad ang sinisira nila. At ang kanyang pangulong susuportahan, si VP Sara Duterte. Para sa agenda, Attorney Karen Jimenez. Pero alam nyo, eto seryoso ang lakas ni VP Sara. 'Di ba? Ngayon pa lang, nakikita nyo naman, talagang katulad ni Chavit, maraming gusto talaga kay Duterte. Eh, sino naman ang gugusto kay Bongbong Marcos? Pambihira. Next topic po. Eto, bigyan natin ng komentaryo kasi dinidiscredit itong mga Marines. Dahil sinasabi nila fake news itong mga Marines dahil hindi naman daw sila lahat Marines. Okay? So, pinost yan, tapos isinagot po ito ni Attorney Baligod. Na kanina naman sa interview namin, sinagot niya rin. So, i-explain po natin ano ang style nila. Eto. Basahin muna natin, ha? Sabi ng News 5, hindi naging miyembro ng Navy. So, hindi naging member ng Navy. Title, parang all caps. Hindi naging member ng Navy. Kinumpirma ng Philippine Navy na 2 sa mga individual na ipresenta sa press conference ni Attorney Baligod ay hindi kailanman naging miyembro ng Navy o Philippine Marine Corps. Habang ilan naman ay na-dismiss and may dishonorable discharge. So, makikita natin, di ba? Sinisiraan agad yung mga Marines. Ganyan po lumabas yan, eh. Hindi lang po sa News 5, pati doon sa mga trolls, pati doon sa mga so-called geniuses, political analysts, especially galing sa Pinklawan. Yan na siya, ay, fake news yan! O, kita mo? Naku, hindi ko nababanggitin. Nag-focus siya doon sa mga Marines. Tingnan nyo, dyan pa lang. Na-discharge. Yung 2, hindi naman Marines. Fake news. Tuloy natin. Kasunod yan ang paglalantad ng mga nasabing individual na siya raw naghatid ng kickback sa mga opisyal na gobyerno. Kabilang umano si President Bongbong Marcos Jr. Hinimok din ng Navy. Ito yung statement. Hindi ko alam kung pinilipit lang ang liig ng Navy, di ba? Pero nagbigay sila statement. Of course, they will do that. Sinabi nga din na ni Attorney Baligod na siyempre, pag nasa serbisyo ka, hindi mo pwedeng talikuran basta-basta ang gobyerno. Pero on their personal, ay nagugustuhan nila yung ginawa nitong mga Marines. So, hindi po kasalanan ng Navy ito, kailangan nilang gawin. Kaya lang, ginagamit ito ng mga trolls, ng ibang mainstream media, or ng mga ibang political analyst para i-discredit yung mga Marines. Sabi, hinimok din ng Navy ang publiko maging mapanuri laban sa maling impormasyon at ginigiit na mananatili itong profesional, non-partisan at nakatuon sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. So, parang sinasabi dito na mapanuri tayo sa maling impormasyon. So, naglabas sila ng hindi lahat Marines, yung iba discharge, tapos kinonect nila doon sa maling impormasyon. Kaya nga, sagot ni Levito Baligod, nasa affidavit naman ng mga dating sundalo na 2 sa kanila ay sa Philippine Army. Sundalo yung 2, ha? So ano ngayon kung Marines o sundalo? 'Di ba? Yun naman ang issue doon, eh. Ang issue, nag-deliver ba ng maleta? Yan yung pinupunto ni Baligod. At 16 ang dating Marines. Kaya mali po yung mga naunang aligasyon.
Diba? Kung ang punto dito is pinilipit nila yung impormasyon na kunwari mali itong impormasyong sinasabi nitong mga Marines dahil hindi sila Marines. Di ba? Nakikita nyo kung paano nila pinipilipit. Again, lagi po nating tatandaan, balik tayo sa issue. Totoo ba na dinideliver yung maleta o hindi? Hindi kung gwapo yung Marines, hindi kung Marines ba sila, kung sundalo ba sila. Diba? Kung Philippine Army ba sila, Air Force ba sila, Navy ba sila, or security guard ba sila. Hindi na issue yun. Issue, empleyado sila ni Saldico, nagdi-deliver kay Bongbong Marcos. Nagdi-deliver kay Saldico, nagdi-deliver sa mga congressman. Yun ang issue. Doon tayo mag-focus. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo na pinipilipit nila eh. Ayaw nilang puntahan yung issue sa kung totoo hindi totoo na nagde-deliver ng maleta. Baka mamaya may lalabas na, ay, itong Marine na to bakla. Itong Marine na ito, dalawa asawa. Itong Marine na ito, mahilig sa chicks. Itong Marine na ito, nagpupuntang Pegasus. Baka mamaya doon tayo mapunta eh. Wala kaming pakialam kung anong pastime nitong mga Marines na to. Wala nga kaming paki kung Marines yan o sundalo yan. Ang importante, salute sa inyo, sir. Dahil tinataya nyo buhay nyo, tinataya nyo pamilya ninyo para magsabi ng katotohanan. Kayo naman, focus kayo doon sa maleta. Yung mga kayong pinaparatangan, hindi yung Marines, di ba? Kaya nagpapaikot-ikot itong mga ito eh. Well, balikan natin. May mga trolls kasi. Di ba? Nakita nyo naman, sinabi ko sa inyo, ang tagal magbalita ng media. Inabot sila ng isang araw, pinag-aralan muna. Nag-meeting siguro muna sila Bongbong Marcos or kung sino man yan. O, tapos iisang sagot nila, hindi Army, ay hindi Marines. Hindi lahat Marines at hindi yung iba na discharge. And so what? Hindi ka ba pwedeng mag-deliver ng maleta kay Bongbong Marcos kung na-discharge ka? Napaliwanag din naman yan. Panuorin nyo yung namin kanina sa SME. Napaliwanag naman yan. Hindi naman yan na-discharge dahil may corruption issue. Na-discharge dahil may problema patungkol sa financial doon sa pamilya. May mga nagkasakit. Diba? So, magtulungan lang tayo. Ito lang naman ang sa akin eh. Tulungan tayo na i-share natin ang i-share. Kaya nga ayaw namin tigilan ito eh. Huwag po natin titigil. This is the main issue. Ninanakawan tayo. Harap-harapan. At hindi na po ito pagnanakaw. Alam nyo kung magtutuloy-tuloy pa to 2 o 3 years na tuloy-tuloy na ganitong klaseng nakawan, babaligtad talaga ang Pilipinas. Kaya nga, tulungan nyo kami. Kung hindi ito nasi-share ng media, tulungan nyo kami mga vloggers, i-share ninyo. Sumigaw kayo sa social media na we want investigation. Honest investigation. Yung totoo, hindi yung ayaw namin ng investigasyong ICI. Ayaw namin ng investigasyong Lacson. Yung totoong investigasyon. Walang sinisino. Walang fall guy. Walang excuses. Walang delaying tactic. Tandaan po, ang hirap ng kalaban natin, mainstream media. Kung sila nga, tinatakot na eh. May mga death threat na po. Matindi po talaga ang laban. Talagang matindi itong pagtatalo ni Claire at saka ni Defensor. Malalim na. Nagkakapersonalan na. Ito. Bigyan natin ng komentaryo.
Maanghang ang sagot ng Malacanang sa mga paratang ng dating mambabatas na si Mike Defensor matapos itong sabihing may susunod pang batch ng mga marinong magbubulatlat ng kanilang nalalaman kaugnay ng umano'y male-maletang kickbackan para sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan natanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Ayan. Ito si Auntie Claire, no? Hindi mo malaman kung ito ay tagapagsalita ng Pangulo o vlogger. Sa bagay, vlogger, saan ba napulot to? Eh di vlogger, di ba? I mean, hindi ko po iniinsulto ang mga vloggers dahil vlogger din ako eh, no? Pero syempre, kumbaga sa ano, ilalagay mo sa lugar yung iyong pagsasalita. Parang ano, di ba? Hindi ka pupunta sa isang formal, halimbawa, wedding, ng naka-shorts. Or hindi ka naman magpupunta sa basketball court na naka-Amerikana. Di ba? So bilang bilang tagapagsalita ng Pangulo, itong si Auntie Claire parang dapat umasta siyang abogado kaysa attack dog eh. Umasta siyang abogado kaysa alam mo, nabanggit nga sa akin nitong yung dating, hindi ko nababanggitin yung pangalan na dating konektado sa PCO, sinisira nito ang imahe ng PCO. Talagang ibinaba niya to the level na parang attack dog na lang. Di ba? Eh, bakit siya magagalit kay Defensor kung sinasabi ni Defensor na marami pang lalabas na ebidensya at marami pang lalabas na mga Marines? And so what? Eh kung talagang, kahit naman sa amin sinabi ni Atty. Baligod, ito lilinawin ko sa inyo 103 po na mga pulis, army, marines, at kung ano-ano pang uniform men, ang tao ni Saldico. Kaya nga sabi ko kanina kay Atty. Baligod, may matindi ito. Hindi mo talaga maitatago yung ganitong baho. Ang dami niyan eh. Maglilik at maglilik yan. Hindi mo makokontrol yan. 103, so 100 plus. Nagdi-deliver ng mali-maleta. Oh. Eh syempre, magtataka yung mga yan. Saan ba galing? Eh tatandaan po natin. May mga sinumpaan po itong ating uniform men. Di ba? So, marami dyan, ang loyalty talaga nasa taong bayan. Bakit mo sinisira yung nagsasalita ng katotohanan? Dapat, tingnan mo muna. Eh, pambira to si Claire para talagang ano. Sa bagay, saan ba siya kumukuha ng pera? Diba? Sino man nagpapasahod sa kanya? Yung presidente. Pero dapat naman nilulugar mo ang iyong pag-i-explain. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Ayan. Diretsuhin mo na. Tao ni GMA. Eh di si Defensor, ba't di mo pa diretsuhin? Ito problema kay Claire eh. Di ba isang binanggit din niya kahapon. Alam namin kung sinong nagsundo, ganyan-ganyan doon sa mga Marines. Eh, inamin naman sa amin ni Atty. Baligod. Humiram siya ng kotse kay Defensor. Dahil wala naman siya, 18 yan eh, siyempre, saan sasakay? So, ano ngayon? Kung pinahiram ni Defensor. Kasi dito, name drop na siya eh. Di ba? Parang pumipitik-pitik. Pati si Gloria. So, sinasabi nito, alin na ito, si Gloria konektado sa Marines. Kasi pwede naman si ang banatan niya lang, si Defensor. Oh, parang sinabi pa niya na si dating tao ni Miriam. Ba, malalim ang hugot mo, Claire. Kung malalim ang hugot mo, I think you should be professional. Pakalanan mo. Huwag yung paduda. Huwag yung paduwag. Di ba? Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy.
Hindi na pinalawig pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sino ang tinutukoy niyang operator sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero malaki ang papel ni Defensor sa administrasyon ni GMA. Nagsilbing cabinet member si Defensor at namuno sa Housing at Environment Departments hanggang sa umakyat ito bilang Presidential Chief of Staff ni Arroyo. Noong 2006, inilabas ni Arroyo ang Administrative Order No. 138 So hindi niya pinangalanan, tingnan niyo yung style hindi niya pinangalanan, pero pinangalanan ng bilyonaryo. Ba't di mo pa pangalanan? Or tao mo yung mga media? Hindi mo dederechohin, pero dederechohin ng media. Style niyo, bulok. Hindi ko sinasabing kasalanan to ng media ha, pero buti pa yung media, may lakas ng loob, pangalanan. Oh. Ha? kung saan kasama sa trabaho ni Defensor ang pagiging presidential advocate na dapat protektahan ang presidente mula sa mga puwersang naisiraan ang administrasyon. May role din noon si Defensor bilang isang presidential communicator, kabilang ang responsibilidad na gumawa ng desirable public face o image ng presidente. Sa tingin ng palasyo, posibleng motibo sa alegasyong suhulan ay para i-discredit ang kredibilidad at integridad ng ICC. Naglabas Teka muna. Okay? Ang motibo raw ni Defensor, tingnan yung mabuti ha, ang motibo raw ni Defensor ay para siraan ng ICC. At ang sabi mo, Auntie Claire, parang something's fishy. Nilayo mo kay Bongbong Marcos. Nakita niyo yung style? Di ba ang sinabi nitong mga Marines, nag-deliver din sila sa Ilocos Norte. Nag-deliver din sila sa bahay ni Bongbong Marcos. Nag-deliver din dyan sa Malacanang. Tapos, ang ibinibintang mo ngayon, ang gusto mong pag-usapan, yung paninira ni Defensor para dun sa ICC. In short, hindi mo tinanggi, hindi mo dininay, or hindi ka nagbigay ng ebidensya o explanation na hindi tumatanggap ang presidente ng maleta. Yun ang gusto naming marinig. Alam mo kung ba't gusto naming marinig yun? Kasi sinabi sa amin ni Attorney Baligod, makinig po kayo dyan, inaantay namin yung sagot nila. Inaantay naming itanggi nila. Pag itinanggi nila, ilalabas namin yung prueba. Nagigets nyo? Itanggi nyo. Itanggi nyo na hindi nag-deliver dyan sa lugar sa Malacanang. Hindi nag-deliver dyan sa bahay sa Forbes Park. Hindi nag-deliver sa Ilocos Norte. Dyan sa Paway. Diba? Na magkaalaman. Bakit dinala mo sa ICC? Una, wala kaming pake dyan. Hindi sa walang pake, pero ang issue dito, tagapagsalita ka ng Pangulo eh. Di ba? Total, dinidefend mo yung Pangulo, i-defend mo ng ayos nang hindi mo kami nililigaw. Tapos sasabihin mo something's fishy. Talagang something's fishy. Bakit magdi-deliver ng maletang pera 3 times a week? 3 times a week sa Pangulo. Talagang fishy yun. Hindi lang fishy, amoy bagoong na, baho na talaga. Nangangala, malansa na talaga ang amoy. na rin ang pahayag si National Security Advisor Eduardo Año na ni minsan ay hindi siya nakipag-meeting at nakatanggap ng paper bag na may pera. Siyempre meron ba namang magnanakaw na aamin? Pambihira kayo. Hindi raw ito ito-tolerate ng NSC at titingnan nila kung ang umano'y revelasyon ng kampo ni na Defensor ay parte ng destabilization efforts laban sa gobyerno. Ito na naman tayo sa destabilization. Kasama kasi ang Pag nabubuking kayo, itong mga ito nakakaloko. Hindi ko alam kung sila loko-loko o ginagawa tayong loko-loko. Hindi ko alam kung sila tatanga-tanga o tayo ginagawang tatanga-tanga. Tatanga. Pag binubuking, magnanakaw-nakaw kayo. Pag nabubuking yung pagnanakaw ninyo,
Ang tawag nyo sa mga nangbubuking destabilizers. Pambihira kayo. Oh. Tapos yung mga kakampi nyo na kasama nyo nagnanakaw, papalakpakan nyo. Bakit? Parang yung pangako ni Bongbong Marcos nung eleksyon. Unang, walang natutupad. Pangalawa, generic masyado. 'Di ba? Ganito rin ang pagtanggi nila. Alam mo mga generic na pagtanggi? Fake news. Fake news 'yan. Pero hindi naman sila mag-o-offer ng reason or ebidensya bakit fake news. O pangalawa, dinidestabilize lang ang gobyerno. Lusot na sila. 'Di ba? Parang ano 'yan eh. Pag binuking mo yung rapist, ikaw pa may kasalanan. Pag binuking mo yung addict, ikaw pa may kasalanan. Same thing dito. Binubuking mo yung magnanakaw, destabilization. Ano yan? Ala ni Anyo sa umunoy townhouse meeting kasama si resigned Congressman Zaldi Co, former House Speaker Martin Romualdez at ML Party List Representative Laila de Lima. Para sa agenda, Ivy Reyes. Diyan pa lang makikita mo naman na talagang madaming pictures. And more to come. May videos pa yan. Oh. Ha? Ang sabi lang sa amin ni Atty. Baligot, I assume sobra sila sa ebidensya. Kasi sabi niya, hindi niya mababanggit lahat. Kasi mapipreempt, no? Pero pag nagsisagutan to mga to maglalabas, ako sa tingin ko may mga videos to. Ulitin ko 103 or 100 plus yung mga tao ni Saldico, uniform men yan ha. Police, sundalo, Coast Guard, Marines. Kahit sino, sa una susunod ka pero may magtataka ka rin. 'Di ba? Pagkatagalan, magtataka ka. Bakit deliver? Hindi na biro ito. Hindi na to simpleng korupsyon. Gahaman na talaga to. Bababagsakin ng Pilipinas yung ganito kalaking korupsyon. O eto po, tingnan nyo. Eto, nakita ko tong post na to, no? At pag-usapan natin, yan yung sinasabi ko kanina na batuhan nila ng sagutan nitong si Claire tsaka si Defensor. Eto sinabi ni Auntie Claire, Mike Defensor, the known wonder boy. So ad hominem na siya. Di ba? Dapat yan, nagbibigay ka ng ebidensya or itinatanggi mo or sinasang-ayunan mo kung talagang nadidelibera ng maleta si Marcos. Hindi yung kung ano-ano sasabihin mo doon sa nagsasalita or naglalabas ng ebidensya laban doon sa amo mo. So titirahin mo. So ano ngayon kung wonder boy siya? Baka mamaya sabihin mo bakla, baka sabihin mo pangit, baka sabihin mo bayan. Hindi, wala ang issue doon. Ang issue si Bongbong Marcos tumatanggap ng mali-maleta 3 times a week. Yun ang itanggi mo. Focus tayo doon. Hindi issue dito si Defensor. Wala kaming pakialam kay Defensor. Kasi kakain ng mga Pilipino with or without this Defensor. Pero kung magnanakaw yung amo mo, malaki problema natin dahil magugutom ang taong bayan. Huwag nyo kaming iligaw. Sagutin ninyo mga paratang sa inyo. Sabi niya, marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Anong sagot ni Defensor? Si Claire Castro, hindi ito palengke o sari-sari store na pwedeng magbato ng chismis na parang usapang marites. Yan ang sinabi po natin na Claire, you act your position. Wala ka sa kanto. Hindi ka pinabili ng suka. Tapos pagdating mo ron, yung tindero nakakwentuhan mo, tapos ichinispis mo si Defensor. May gali, wow! Abogada ka. Tagapagsalita ka pa ng Pangulo. Sayang, magaganda yung mga sinusuot mong damit. Nag-aayos ka, hindi ka naman ganyan dati.
naayos mo yung pananamit mo. Yung quality. Yung lumalabas sa bunganga mo, hindi pang PCO, ha? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Hindi pang abogado yung mga pinagsasabi mo. Oh. Pag may binanggit kang ganyan patungkol kay Defensor, labas ka ebidensya. Ako ayoko isali dito si Lisa. Pero parang lumalabas na yung boses mo, yung sinasabi mo parang galing lang kay Lisa eh. Di ba? Bakit? Salita ka lang ng salita na walang ebidensya. Alam mo yung parang, ba't ko na asawang nagalit lang? Di ba? Ganon yung reaction ng isang asawa. Ano ka ba, Claire? Asawa ka ni Bongbong Marcos? O nagtatrabaho ka sa isang ahensya ng gobyerno? Tandaan mo, pasahod ka ng taong bayan. Hindi ka lang asawa, na inaawa yung asawa mo at nagpupuputa ka dyan. Kaya nga sabi ko, parang si Lisa yung nagsasalta. Diba? Pambihir. Eto lang. Masasabi ko, Claire, focus tayo doon sa akusasyon na nagdi-deliver ng mali-maleta 3 times a week sa Pangulo. Tanggi nyo, it's up to you. Ngayon, kung babatuhin mo si Defensor, pwede ba mag-message na lang kayong dalawa na lang? Di ba? Kung gusto nyo magsuntukan, di magsuntukan kayo. Bahala kayo, magsabunutan kayong dalawa. O kung mag-message, kayo na lang dalawa. Wala kaming pakialam dyan. Or mas maganda pa, kung babanata mo rin si Defensor, labas ka ng ebidensya. Hindi para kang pinabili ng suka eh. Tapos nagchismis ka. Nako. O next po. Ito, pag-usapan natin itong patungkol sa NBI, sinisilip na or iimbestigahan na itong mga Marines. Sinisilip na ng NBI ang mga paratang ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagdala raw sila ng limpak-limpak na pera sa ilang mga politiko. Wala raw sasantuhin ng ahensya saan man sila dalhin ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga paratang ng mga nagpakilalang dating Marines as security personnel umano ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico na nag-deliver daw ng mali-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, tiniyak ni NBI Director Melvin Matibag ang impartial investigation sa mga aligasyon. Tingnan natin yung veracity. But at the end of the day, saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Yan, ito lang sa akin, sir. Okay? With all due respect, sana po ang imbestigahan natin yung pagdi-deliver ng maleta. Okay? Kung totoo bang nag-deliver, yun ang question po dito, sir. Hindi ko po tinatawaran ng inyong galing. Pero ang question dito, ang gustong malaman ng taong bayan, ang illegal dito ay kung totoo bang nag-deliver sila ng maleta kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, sa mga congressman, kay Laila de Lima, kay Trillanes, at kung kani-kanino pa. Yan po ang issue. I hope gagawin nyo yung trabaho ninyo sa pag-iimbestiga doon kung totoo o hindi yung pagdi-deliver ng maleta. Hindi kung ano yung personalidad ng bawat Marines na to. Kasi baka mapunta tayo doon ulit eh. Para hindi na tayo parang NBI niyan. Hindi na tayo parang investigador. Para na tayong media. Ang binabanatan, yung personalidad. Para na tayong si Lacson yan. Ang binabanatan, yung personalidad. Yung mga sundalo. Hindi po yun ang under investigation. Ang under investigation, yung corruption. Again, kung totoo
yung pagdi-deliver ng maleta o hindi. Sabi nyo, wala kayo sasantuhin. At kung saan dadalhin yung ebidensya, pumunta tayo doon. Pero medyo natatakot kasi ako sa mga ganyang salita, sir eh. 'Di ba? Hindi ko po kayo tinatawaran ng inyong galing muli. Pero yan din ang sinabi ng ICI. Kung saan tayo dadali ng investigasyon. Kung saan dadalhin ang ebidensya. Sinabi din ni Boying yan. Sinabi din ni Ping Lacson. Sinabi din ni Tito Soto. Eh yung ebidensya papunta kay Bongbong Marcos. Yung ebidensya papunta kay Tambaluslos. Sino ang pinakukulong? Dating senador. Sino pinaiimbestigahan? Senado. Hindi nyo ba nakikita? Dito sa mga manonood, hindi sa inyo to, sir. Hindi nyo ba nakikita? Ligtas yung mga congressman. Yung mga may anomalyang ghost projects. Ligtas. Hindi naman tayo sumunod doon kung saan dinadala yung ebidensya eh. Oh. Ang instruction ni Pangulong Marcos dito, ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat. Kahit sarili. Oh, magaling. Ito ang instruction ni Bongbong Marcos, lahat. Ibig sabihin, kahit sino pa yan, kahit patungo yan sa anak ko, kahit patungo yan sa pinsang ko, kahit patungo yan sa akin, the law applies to everyone. Sabi ni Bongbong Marcos, ha? Sabi ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo sagot ni sir. Kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Kung Di ba? Okay, ulit para marinig nyo. Na darating tayo pa ron na Ulit. lahat. Kahit sarili niya, kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Ayan. So parang sinasabi, kahit siya, I don't think darating tayo. Alam mo, hindi ko alam kung tama po pagkakaintindi ko, sir. I may be wrong. Pero pagkakaintindi ko doon, parang hinuhusgahan nyo na I don't think darating tayo doon. Kasi sabi niya, kahit siya, referring to Marcos, kahit si Marcos ang imbestigahan, I don't think darating tayo doon. So ibig niya sabihin, sa aking titingnan nyo kung tama ba yung aking pagkakaunawa. Palagay ko hindi na tayo darating kay Bongbong Marcos. Parang naniniwala na siya na hindi totoo na involved sa deliveran ng maleta si Bongbong Marcos. Tama ba ako naintindi o mali? Ha? Ulit, para tuloy-tuloy natin, ha? Lahat. Kahit sarili niya, kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Kung dalhin man daw sila ng investigasyon sa palasyo, ipipresenta raw nila ito ng mabuti dahil layon niya nga raw sa kanyang pag-upo bilang bagong director ng Bureau ang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Yun! Maganda yun siya. Ang hirap lang kasi ngayon, Attorney Karen, ang dami ng investigador at abogado sa social media. Of course, oo. Pag Kaya lumabas nga- yung ang daming opinion. Hindi, ganun talaga, sir. Alam mo, ganun talaga. We have to adjust doon sa panahon. Sir, wala na po tayo sa 1973. Nasa 2026 na po tayo. So lahat yan may opinion. Alam mo, something good doon sa lahat may opinion. Hindi na po maluloko taong bayan eh. Huwag niyo pong masamain, sir. Ha? Alam kong matalino kayo. Pero hindi po katulad nung panahon ni President Marcos Sr. ang nakawan. Makontrol mo lang ang media, tatanggal ka na 20 years. Ngayon hindi po. Kasi hindi pwedeng, katulad halimbawa na lang, na maraming nagsasabi, even si Attorney Baligod sinabi niya, may mga nasa payroll, may mga na-deliveran na mga trolls at media. So kahit kontrolin mo yung mga trolls na yan at kontrolin mo yung mga media na yan, mainstream media man yan, may magsasalita at may magsasalita. May opinion. Sir,
Wala po akong question matalino ka kaya ka nakapwesto dyan. Pero hindi lang ikaw ang matalino. Minsan nga, daig pa, nung bobo yung matalino, kung nagsasabi ng totoo yung bobo kesa yung matalino na iniiwas sa totoong issue. Hindi po kayo yan, sir. Nililinaw lang natin. Baka patawag nyo ako dyan. Okay lang din naman. Karapatan nyo yan. Ang sa akin lang, talagang lahat magkakaroon ng opinyon. Di ba? At dapat yun, sir, ay ikakatuwa ninyo. Dahil gagalaw ang demokrasya. Unless pipigilan. Ibig sabihin, martial law tayo. Wala naman tayo sa martial law. Di ba? So, matuwa tayo kung may opinion lahat. Nagtataka rin ang director kung bakit nauna pa ang press conference ng 18 Marines kesa sa mismong paghahain ng kanilang affidavit. Apela ni Matibag sa Ganito yan in-explain. Bakit nauna pa yung press conference kesa pag-offer ng affidavit? Hindi ko alam. But kung ito ay may patungkol doon sa ombudsman, kasi kailangan nila magsalita. Dahil ang explanation ni Atty. Baligo dito is kasi baka gumalaw ang ombudsman at sabihin, okay, wala na munang ipagbabawal muna magsasalita, iimbestigahan na namin to. Hindi na nalabas sa publiko. Tapos noon, aabutin na naman tayo ng kopong. So, sa madaling salita, tutuloy-tuloy yung deliveries ng maleta. Sa madaling salita, magtutuloy-tuloy ang ghost projects. So, sa madaling salita, magtutuloy-tuloy ang nakaw. So, ang ano nila, magsalita. Yun nga ang tanong ko kanina kay Atty. Baligod eh. Pabor ba kayo? May imbestigahan sa Senate hearing? Or yung demanda? Kasi baka pag demanda, hindi na kayo pwede magsalita, sub judice, patay na naman ang investigasyon, wala na naman magsasalita. Siyempre, pag nasa kaso na yan, natahimik na yan, it will take years na naman. For the meantime, ubusan ka ba ng bayan? Diba? Kaya nga maganda yung sinasabi ni Senator Amy na parang lumalabas, ayaw ni Tito Soto at ni Pinky Lacson. Again, as I see it, ayaw nila again imbestigahan sa Senado na gusto naman ni Amy. Parang yung dalawa lumalabas Sa aking opinion lang yung dalawa parang ayaw ng mga investigasyon. Diba? Ang gusto nila imbestigahan yung credibility ng mga Marines. Hindi po yun. Yung credibility, ang tinitingnan natin, dapat yung credibility nung deliveries. Andun ang issue, sir. Matibag sa publiko, hayaan muna silang gawin ang kanilang trabaho bago husgahan ang mga personalidad na isinasangkot sa kontrobersiya. Para sa agenda, Andreas. May punto naman kasi sabi niya, bigyan muna silang time magtrabaho bago husgahan yung mga personalidad. Ganun din, sir. Hindi naman kasalanan ni sir. Kaya lang meron kasing mga the likes of Claire and etc. and the trolls, no, na ang binabanatan yung Marines Hindi naman nakafocus doon sa kanilang isiniwalat. Diba? So sa madaling salita, minsan hindi rin natin masisi, sir, kung yung ibang tao hinuhusgahan na agad etong mga personalities na pinagdideliveran di umano. Bakit? Kasi hindi rin naman nila sinasagot Diba? Una. Pangalawa, ang sinisira naman credibility nitong mga Marines. Diba? Ganun din sila. Diba? So sa madaling salita, ang gusto nilang usapin about personalities. Hindi ebidensya. So sana
It applies to everybody. Huwag pong kakalimutan, i-like nyo po itong video na ito. And sa mga hindi pa po subscriber ha, ako'y muling nagpapaalala, subscribe po kayo sa channel na ito, Coach Oli News PH. Kita-kita po tayo muli. Sana masubaybayan nyo ang araw-araw na vlog ni Coach Oli. Maraming salamat. God bless everyone.